Magandang gabi Pilipinas, kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Sinimula na ngayong araw ng Department of Agriculture ang paglalagay ng murang bigas sa Kadiwa Stores. Actually, 10 Kadiwa Stores po yan ngayong araw bilang bahagi ng programa ng pamahalaan. Ayan, bukod sa murang mga gulay, Alex, at iba pa, no, maaari nang makabili ng murang bigas sa halagang 29 pesos kada kilo. Inaasahan namang pakikinabangan ito nang abot sa 6.9 na milyong sako po ng vulnerable sector. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, kumusta ang tindahan dyan? Alex, bandang alas 4 at alas 3 ng hapon nang matapos yung mismong paglalat o yung event nga ng Department of Agriculture sa 10 sites sa Metro Manila at Bulacan. Patungkol nga rito sa pagsisimula ngayong araw ng pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Ikinasaya nga yan ng ating mga kababayan dahil makakatulong ito lalo na sa pang-araw-araw nilang pagkain at yung mismong matitipid nila ay mailalaan na nila sa ibang bagay. Bilang bahagi ng inilunsad na proyekto ng gobyerno na Project 29, nagsimula ng ibenta ng Department of Agriculture ang mas murang bigas sa mga Kadiwa Stores sa bansa. Bukod dyan sa mga gulay at iba pang mabibili sa Kadiwa Store, ay inilatag na ng DA ang nasabing bigas sa 10 Kadiwa Centers sa Metro Manila maging sa Bulacan Province na tinukoy ng DA kung saan mabibili nga ang murang bigas. Kabilang nga dyan ang bahagi ng Basra, Quezon City, sa bahagi ng National Irrigation Administration sa EDSA Diliman, Quezon City, Bureau of Plant Industry o BPI sa bahagi ng Malate, Maynila, Food Terminal Incorporated sa bahagi ng Bikutan, Taguig, Pilfida Compound sa Talondos, Las Piñas City, Barangay 167 Llano Road sa North Caloocan, Barangay Fortune Hall sa Champaca Street sa Marikina, BF City sa Marikina, dyan sa Marikina City, Disciplina Village sa Ugong, Valenzuela City at ang panghuli sa Barangay Minoyan Proper sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang discounted na presyo ng bigas ay inaasahang pakikinabangan na aabot sa 6.9 million na vulnerable household sa mga Kadiwa Centers sa bansa. Ayon kay Diva Savaliano, ang Undersecretary ng Livestock ng Department of Agriculture, ito ay isa munang trial upang malaman nila ang lawak ng pangangailangan pa ng nasabing bigas sa iba't ibang mga lugar. Well, ito ay isang large-scale trial and we're hoping na para makita natin kung paano natin mapagandahin pa. So nagta-trial tayo ngayon. We have enough supply naman dahil first nga ito'y trial kaya meron tayong nagpapa-register tayo para sa mga PWDs natin, mga senior citizens, yung mga vulnerable sector para matansya natin. Ayon sa Department of Agriculture, maximum of 5 kilos lang ang papayagan nila kapag bumili po kayo ng bigas sa mga Kadiwa Centers. Katulad na lamang nitong plastic ng bigas na ito, may timbang ito na 5 kilo. Sabi ng DA, ito'y para mabigyan nila ng pagkakataon yung iba nating mga kababayan na makaabel ng murang bigas na ito at abot kaya ng masa. Basta galing sa atin, quality yung bibigay ng gobyerno dahil ayun naman natin ma-short change ang ating mga citizens. Ang mga nakausap ng Net25 News na consumer, malaking pabor daw sa kanila ang pagkakaroon ng 29 pesos na bigas. Para sa kanila, malaking kabawasan din ito sa budget dahil mailalaan nila ang pera sa iba pang mga bagay. Malaking bagay yan. Paano? Para may 100 ka, makakatatlong kilo ka na. Diba? Ay malaking tulong talaga kasi yung sukli, yung matitipid, pambili pa ng ulam. May sukli pa kami, bumili pa kami ng ulam at gulay. Malaking katipiran. Yung ibang sukli doon sa bibili namin na 60 ang kilo ng bigas, pangdagdag na namin sa pangkulang. Makikinabang dito ang mga senior citizen, single parents, persons with disabilities at beneficiaries ng gobyerno na kabilang sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Lahat ng eligible na makabili ng 29 pesos na bigas ay kailangan na nila magpresenta ng identification cards at magdala ng reusable containers o bags para ma-minimize ang plastic usage. Yun nga ang goal natin na mapalawak natin to hanggang hindi lang hanggang 10 or
Basta kung kaya na, maganda ng sistema, papalaki na natin. So namin by the end of the year, marami na. Naayos na namin lahat ng mga guidelines, mga policies, yung mga programa. Then, naprobahan na ni SEC. So mag-roll out na all over the Philippines. Katakda namang ilatag din ng DA ang iba pa nilang programa para nang sa ganon ay pakinabangan din ng maraming consumer. Sa Batala, Alex na Ali, sabi ng DA, tatagal itong pagbebenta ng 29 pesos na bigas ng 3 araw. Dito muna yan sa 10 Kadiwa centers. Sabi ng DA, start pa rin po yan alas 8 ng umaga onwards. Maaari pa rin po kayong pumunta doon sa 10 venue na kanilang inanunsyo kahapon at ngayong araw na ito para nang sa ganun maka-avail ng bigas. Pero pagdating doon sa venue ay papayagan lang muna sa kayon ang maximum na 5 kilos ng bigas para doon sa bawat isa. Maaari kayong magtungo doon, dalhin nyo po yung kaukulang identification cards para nang sa ganun ay ma-accommodate kayo ng mga DA officials at maka-avail nga nitong murang bigas. Alex, Ali. Okay, Erlo, dahil nga trial pa lang itong ginagawa ng DA, no? Kailan nila ito maisakop ang buong Pilipinas para maka-avail naman ang ilan natin mga kababayan nasa vulnerable sector ng murang bigas sa 29 pesos per kilo? Well, Alex, sabi ni Yusek Saveliano ay after nitong 3 days ay may pag-aaralan nilang maigi kung gaano karami pa yung stock na kakailanganin. Wala pa silang binigay sa atin na petsa, pero this July ay gagawin nilang full implementation yan dahil nakita naman daw nila na naging successful itong kanilang trial at siguro may mga idadagdag lang silang mga policy upang sa ganun ay mabigyan lahat ng ating mga kababayang nangangailangan ng 29 pesos na bigas na pakikinabangan nga daw kasi nga ng kanilang mga pamilya, Alex. Dahil kung nakasentro muna pansamantala dito sa NCR at sa Bulacan, paano naman daw yung mga taga Visayas at sa Mindanao? Yes, Alex, sabi ng DA, hindi kasama na yan, mga yang areas na yan sa magiging full implementation. Kaya paalala nila doon sa ating mga kababayan, antayin lang ang anunsyo ng kanilang ahensya dahil pupuntahan din yan ng DA para nang sa ganon ay makabili rin ng murang bigas nga yung ating mga kababayan na nasa nasabing lugar, Alex. Sa iyong observation ba kanina, Erlo, wala bang sumisingit? Ay, uso pa naman dito sa Pilipinas, ang singit ng singit, hindi naman sila miyembro nitong 4Ps at ilang pang mga vulnerable sectors. Well, Alex, kanina ay hinahanapan ng stub, no? Kasi yung unang sinabi ng DA, magbibigay sila ng booklet. Yun ay gagawin nila sa full implementation na para nang sa ganun ma-monitor yung pagbili ng ating mga kababayan. Yung ginawang trial ngayong araw, nagbigay ng stub yung mga taga-DA para nang sa ganun ay matukoy ng mga nagbebenta ng bigas na yung nakapila mismo doon ay baga allowed na mapagbilhan para nang sa ganun ay bigyan lahat ng ating mga kababayang nagtutugo nga sa mga Kadiwa centers, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan sa kagawaran ng agrikultura. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.